hindi ka naman legal na tao para mag-imbestiga, nakabatay sa investigasyon ni Trillanes na wala namang legal basis yung kanyang investigation. Kaya po hearsay upon hearsay upon hearsay. Pag hinarap si Trillanes, saan mo nakuha 'tong mga dokumento na 'to? Sa investigasyon. Sino nagbigay? Putya, kayo po, kung kayo po ay may mga bangko diyan sa mga sinasabi nila, kung ako 'yan, aalis na ako riyan sa bangko na 'yan. Wala palang hindi pala nila ginagalang yung bank secrecy. Vice President nga binibigay kay Trillanes yung mga bangko, bank account. Oh. Tapos kayo, pribadong tao, alam na ng mga 'pag mayaman po kayo, naku, alam na ng mga kidnapper pala kung sinong kikidnapin. Namimigay pala yung mga bangko na 'yan. Dapat po lahat ng bangko na nababanggit, magsalita po kayo. Kasi napakadelikado. Tayong mahihirap hindi natin naisip 'yun, 'no? Ano namang masama kung i-divulge nila yung aking bank account? Wala po talagang masama kasi wala naman natitira sa bank account natin, eh. Pagkasuweldo natin, withdraw lahat. Lagi pa nga tayong pinaalalahanan sa opisina, puwede po ba magtira kayo kahit 500 para po hindi nagsasara yung inyong account? Wala nga tayong tinitira minsan, eh, lahat ng nakita natin ro'n ultimong sentimo kung pupuwedeng withdrawhin. Hindi natin problema 'yan. Pero po yung mga tunay na nagbabangko, kaya nagbabangko dahil ayaw nila mag-iwan ng pera sa mga bahay nila, baka maakyat bahay sila. Yung mga milyon-milyon po ang pera sa bangko, daang milyon po ang pera sa bangko, yan po ang gusto nila, bank secrecy. Bakit? Kasi ayaw nila ma-kidnap sila, 'di ba? Sino ba yung kikidnapin? Puta, may 100 million pala 'to. Kidnapin natin 'to para patubos natin sa mga anak niya. Yun po yun, kaya po may mga sekreto po ang mga bakit po bank secrecy yan. Kaya kung ako sa mga mayayaman na 'to, yung mga sinasabi ni Trillanes na binubulgar niyang mga bangko na may pera si VP Sara, kung Vice President nga binubulgar, kayo pa? Umalis na kayo sa mga bangko na yan ba. Delikado kayo sa mga kidnap for ransom. Biruin niyo, alam pala ng mga sindikato na may pera kayo sa bangko. Ang tipid-tipid ninyo. Kumakain kayo sa karinderya, tapos milyonaryo pala kayo, daang milyon pala pera niyo. Kidnapping kayo, 'di ba? Yan yung problema. Kaya po tinatago yan, hindi natin maiisip yan, puta 12,000 lang ang pera natin sa bangko. Mawi-withdraw pa 'pag nalaman natin, may pera na ba? Pumasok na ba sa bangko? Ganun lang ang tanungan natin, eh. Pumasok na para anong tawag dun, i-withdraw. Hindi po pumasok na para manatili diyan. Kaya sinasabi na ba, eh, ano naman kung dapat nga hindi talaga sekreto, hindi po 'yun. Hindi po hindi po ganyan yung utak ng mga munyaman. Maparuhan ka, okey. Tapos biglang-bigla, putya, bukas lahat ng bangko, bukas lahat. Tapos sasabihin niyo wala namang problema dun. Kung walang tinatago, bakit nag-aalala? Eh, putya, kung ako milyonaryo, kung ako may daang milyon, mag-aalala talaga ako. Tangina, kaya nga ako nagbangko, eh. Kung ganyan rin lang pala, hindi rin pala safe yung katauhan mo dahil ibubulgar din pala ng mga bangko. Tapos dehin bokeke kayong mga bangko. O ano kayo? Basta na lang niyo ibibigay yung mga bank account nila, eh, mag-isip-isip po kayo. Eh, kahit sino pala puwedeng kumuha diyan. Wala naman pong ano si Trillanes, ano po ang ano ni Trillanes, legal na, entity ni Trillanes. Ano po siya? Bakit po siya magkakaroon ng mga, bank ano, meron pong mga bank
documents. Bakit po kayo nag-i-issue, kayong mga bangko? Tignan ninyo, kung kayo po yung isa sa mga sinasabi ni Trillanes, kung hindi kayo nagbigay, maglabas po kayo ng inyong mga hindi, baka pati kayo namumuliti ka, eh. Wala po naglalabas, 'di ba? Na hindi sa'min galing yang mga binulgar ni Trillanes. Kaya lalong sinisiraan niyo si BP Sara at saka si Tatay Digong, lalo po kaming nanggigigil. Bakit niyo naman 'to inano, sino ba yung bura dito? Ano bang masama sa sinabi ni Agustin Ruiz? Wala na yan si Tililing, hindi na makakaabot sa 2028, kulong na. Oh, bakit niyo binura? Kayo naman, tama naman yun, eh. Huwag ipag-alam ni Madriaga, baka maparuhan ka, maparuhan. Ganyan mga incheck, milyonaryo pero kumakain sa karinderya. Tas nandiyan si Madriaga, so kidnapping talaga lahat ng mayayaman sa bansa. Correct. Open na open yung ano po siya. Di kaya sa hackers nakuha ni Trililing mga bank account. Sara Duterte for President 2028. Yan, maraming salamat po sa mga kita nyo 700. Talagang gamot po sa mga nakakalimot ay paalala. So pinapaalala po namin, mag-likes po kayo para naman magkapalakpakan tayo. Pakiramdam ko makakaabot tayo ngayon ng 1,000. Tamsak dan, boss. Okay, Noel Abalos, thank you very much sa padoble. 50 pesos, tinatanggi na ng BPI yung sinabi ni Trilling. Ganyan, mga bangko, kumibo kayo kasi nakatingin sa inyo mga mayayaman. Kami, wag nyo kaming problema. Magkapera kami sa bangko, eh. Iniisip nga, meron na bang pera? O i-withdraw mo na yan. Naalala ko dati, talagang panay paalala ng mga taga-opisina. Huwag niyo po i-withdraw lahat para magtira kayo do'n kasi, 'di ba gano'n 'yun, 'pag wala kang tinira? Hindi namin problema 'yan, yung mga pera sa bangko, kahit open po yung bangko namin. Pero marami po, kaya po may batas 'yan, may purpose po 'yan. Hindi po basta-basta puwedeng sabihin, pipilosopuhin lang natin. Bakit sila mag-aalala kung wala naman silang tinatago? Alam niyo po, nagtatago ka parang sinabi mo na ganito, "O sige, mahirap lang tayo, sige nga ibuyang-yang niyo nga yung mga gamit ninyo diyan sa labas ng bahay niyo." May bago kayong cellphone, iPhone 17 Professional Maximum. Latest cellphone. Kayo ba sa labas ng bahay, ide-display niyan, diyan kayo magcha-charge? Mai-charge nga 'tong iPhone 17 Professional Maximum ko para makita ng mga kapitbahay. Mga kapitbahay, meron akong iPhone 17 Professional Maximum dito. Puta, gagawin niyo ba 'yun? Lalo na may mga kapitbahay kayong mga durugista. Ang mahal kung maibebenta yan, mabilis sa 3,000 yan, 'di ba? Tayo nga mahirap nagtatago pa ng kaperasitong yaman natin, yan pang mga mayayaman. Papayag yan na ipaalam kung gaano sila yung pera nila sa bangko. Kung hindi na po sila safe sa bangko na nagdedeposito sila dahil binubulgar ng bangko sa mga katulad ni Trillanes, putya. Mag-likes na kayo, wag tamad. 785 na tayo, konti na lang yan. Naabot tayo ng 1,000 ngayon. Patapos na, paka naabutan ko, panoorin ko na lang ulit. Wunching. BP Sara Duterte for President. Taning is not enough. Dapat kasuhan niya ng bangko dahil any bank pwedeng siraan ng hayop na asong Trillanes. Si Atty. Libayan, pinagsabihan ni Kristan na bobo at syunga.
Wala naman po, mahina naman po yan yung Kristan na yan. Siya yan si Trilling, parehas sila ni boss niyang si Totoy Mola. Watching po sir sa inyo, Duterte ng hulo-sulo. Yan, mabuhay kayo dyan sa mga Duterte ng hulo-sulo. Diyan sa Mindanao. Naku, may nakita akong picture ng hulo-sulo. Ang ganda, merong malawak na beach dyan na kulay puti. Ewan ko kung bakit hindi na-develop yan para maging tourist attraction. Watching po sir sa inyo, Duterte, hulo-sulo. Like na Boss Buds. Good afternoon, Sir Badong. Duterte forever. Hindi nga pwedeng mag-withdraw ang asawa ko through counter kung wala akong pahintulot na kailangan pang may perma galing sa abogado. Tignan nyo. Malamang to si Bramason ay nasa abroad to. O, nahihirapan pa po na mag-withdraw basta-basta. Tapos ibubulgar lang lang pera. God bless po sa inyo, Sir Buds. Likes pa po mga DDS Idol Buds. Boss Buds watching from Daly City, California. Nakaabot pa ba ako? O abot na abot ka. Jane is cutie. Yan. Watching from KSA Jeddah, Duterte supporters, OFW, Yasin Anggo. Watching from SK, Bilatsing Iloy. Dahil alam ni VP Inday na ang mga Marcos nagpapatay kay Ninoy, dapat maisip ng mga dilawan yon na oo nga, no? Marcos nagpagurgur kay Ninoy. Ang talino pala ni Inday, malakas na nila lang. Sabi ni The Ghost. Yeah. Wala naman po yung mga dilawan eh. Kita nyo po, ang tagal po nilang sinasabihan niya mga Marcos, Marcos magnanakaw, Marcos mamamatay tao, Marcos, 'di ba? Putya, pagdating ng presidente si Bongbong Marcos, sila kakampi. Tapos tayo pa sinisisi. Kaya naman nanalo yan dahil sa inyo eh. Binoto yung mga Duterte supporters eh. Tapos ngayon aangal kayo. Opo, totoo po yun. Totoo yung sinasabi nyo. Ang problema lang po, kami, nung na-realize namin na binudol kami, nilabanan na namin. Kayo, nung na-realize nyo na nang bubudol na si Marcos, tsaka kayo kumampi. Di ba? Anong uri kayo ng mga... Dahil alam ni BP Inday, ang mga Marcos, ayan, para nagsalita ng BPI at Land Bank. O, kita nyo? Dapat magsalita kayo dahil kung ako po mayaman at putya, Vice President, binulgar yung ano ko, yung bangko ko. Aba, hindi ako papayag. Mali mga naratibo mo, impeachable ba ang ordinaryong tao? Hindi impeachable ang ordinaryong tao. Anong naratibo kung mali? Sinabi ko bang impeachable ang ordinaryong tao? Hindi po sila impeachable. Ibig mo sabihin lahat ng impeachable dapat ilatag yung kanilang bank account? Oh. Mas mali yung question mo na impeachable ba ang lahat ng tao? Hindi po. Pero pati po impeachable, may karapatan po under bank secrecy law. Yung mga sinasabi nyo, mga katwiran lang po yan ng mga congressman. Maniniwala ako na totoo sila sinasabi nila. Salin nga nila, hindi nila binubulgar eh. Oh. Salin nila, hindi nila binubulgar. Bank account nila, hindi nila binubuksan. Bakit? Tanong ko sa inyo, bakit kaya hindi sila mag-volunteer na buksan nila yung kanilang mga bank account? Si Luistro, si Chua, si Redon, lahat po. Si Laila de Lima. Nagbo-volunteer ba sila na buksan ang kanilang bank account? Hindi. Yun yung sinasabi ko kasi karapatan mo yan eh. Karapatan mong itago ang yaman mo, dapat talagang tinatago ang yaman. Okay. Baka sa hackers nakuha ni Trilling ang bank account. Nung PRRD time kasi dami na nahack na government agency.
Sabi ni Mike Abe, wala na daw suporta Mindanao, Visayas ang mga Duterte. Tignan nyo po taga saan po si Abe? Taga Mindanao ba siya? Ito po, Mindanao Congressman, si Kit Flores. Mindanao Congressman, kalaban pa ni BP Sara. Ano sabi niya? 90% ng taga Mindanao, botante ng mga Duterte. May backlash sa kanila, alam niya. Tapos alam ni Abe, bumabaliktad na yung kung totoong sinabi ni Abe yan, wag na si Abe, baka tanim fake news. Tapos sasabihin po ng mga vlogger ni Marcos na bumabaliktad na Mindanao. Yun naman pala, bumabaliktad na pala Mindanao. Di subukan nyo. Oy, mga taga Mindanao, galit na raw kayo sa mga Duterte. Nagulat si Redon sa moves ni BP Sara dahil hindi nila anticipate ang moves ng legal team ni BP. Wala sa script nila. Correct. Akala nila hanggang sa Senado hindi po aatin si BP Sara. Sino naman may sabi sa inyo na hindi aatin si BP Sara sa Senado? Konti na lang po, 874 na tayo. Konti na lang, aabot na tayo ng 1,000. Hindi naman namin sinabing 100% ang Mindanao 90%. Okay yan, taga Mindanao si Eloisa. Mindanao ako, 90% doon, Duterte. Ano kayo ngayon? Sir, walang mga namumunga na kay Mito, Butuan City, solid Sara kami. God bless Aratilis, sir. May power ang house na buksan ng transaction ng bangko, hindi yung bank accounts. Alam mo, Austin, may power ba sila? Talaga? Bakit hindi nila binuksan yung bangko? Bakit AMLAC yung sinasabi nila? Wala silang power. Kau naman. Huwag mo binubola mga tao rito. Ano may power ang Congress? Wala silang power.